Sa pamamagitan ng pagtawag sa Tier 1, nakumpirma ng mga otoridad na si Prince Fugetsu nga ang kanilang natagpuan. Pero, ipinagtataka nila kung paano napunta ang bata sa Tier 3, gayong hindi siya nakita ng kahit na sino na gumamit ng mga pasilyo o hagdan. Matatandaan ng ika-11 prinsipe ay nakakita ng pintuang gawa sa Nen na may kakayahang dalhin siya sa kahit na saang lugar na kanyang gustuhin. Kaya, nakakasigurado ako na sa tulong ng mahiwagang pintuang ito, nagawa ni Fugetsu na makapaglakbay patungo sa Tier 3 nang walang nakakakita sa kanya. Kinausap ni Mrs. Tom ang ika-11 prinsipe pero sinabi ng bata na ang kanyang kapatid na si Kacho lamang ang gusto niyang kausapin at wala nang iba pa. Sinabi ni Mrs. Tom na gumagawa sila ng paraan upang humingi ng tulong sa itaas na palapag. Ngunit hindi nila maaaring ipakausap kay Fugetsu ang kanyang kakambal sapagkat posible lamang ito sa pagtitipon ng pamilya na nagaganap isang beses kada linggo. Sinigurado ng Ox ng Zodiacs na gusto niya lamang tulungan si Fugetsu at magagawa niya ito ng lubusan kung magsasalita ang bata. Nagmatigas si Fugetsu at piniling hindi ipaliwanag kung paano siya napunta sa Tier 3. Dahil dito, tinawagan ng mga tauhan ni Mrs. Tom ang Room 1010. Kung ating maaalala, si Fugetsu ay tumutuloy sa Room 1011 pero dahil isa siya sa mga prinsipeng hindi umupa ng tagapaglingkod mula sa Hunter Association, pinili nila Mrs. Tom na kausapin si Melody, isang hunter at isa sa mga gwardiya ni Kacho sa Room 1010. Sinabi ng tauhan ng Ox ng Zodiacs kay Melody na natagpuan nila si Fugetsu sa Tier 3 at sa tingin nila ay nagpaplano ang magkapatid na tumakas sa succession contest sa pamamagitan ng di pa malamang paraan. Inutusan nila Mrs. Tom si Melody na makipagtulungan kay Kinney na bantayan ng kambal na prinsipe. Sa pag-uusap na ito, nakumpirma ni Melody ang kanyang suspetsya na may kakayahang mag-teleport si Fugetsu o ang kanyang guardian spirit beast. Inilihim ni Melody ang kumpirmasyon sa kahit na sino at hinanap niya si Kinney para kausapin ukol sa natanggap na tawag. Ipinakita ng kabanata na nag-uusap sila Melody at Kinney ukol sa iba pang bagay pero hindi isinama ang kanilang mga salita. Tanging ang kalungkutan lamang sa mukha ni Kinney at ang pagkabiglang nagpaluha kay Melody ang ating nakita. Matapos ipagbigay alam sa Tier 1 ang nangyari, sinamahan nila Mrs. Tom si Prince Fugetsu na makabalik sa kanyang silid. Sinalubong ni Reyna Seiko ang anak. Sinabi ng supervisor mula sa Kaken jurisdiction na hindi nila ikukulong sa kanyang silid si Prince Fugetsu. Pero mahigpit nilang babantayan ng bata sa loob ng 3 araw. Naintindihan ng prinsipe ang sinabi ng supervisor at ipinangako mag-iinsayo para sa kanilang ipapakitang pagtugtog gamit ang mga baso sa araw ng pagtitipon ng kanilang pamilya. Matapos makabalik ni Prince Fugetsu, nagtungo na si Reyna Seiko at ang supervisor sa silid ni Prince Kacho. Dito, pinanood nila ang pagtugtog ni Melody ng plauta. Lubhang nagustuhan ni Reyna Seiko ang musikang nilikha ni Melody at nirekomenda niya sa Hunter na tugtugin ito sa araw ng pagtitipon. Sumagot si Melody sa pagkasabi na may iba siyang tutugtugin sa kanyang pagtanghal. Mas maganda iyon at mas nababagay sa gabi ng pagtitipon ng pamilya ng Huiguru. Sa silid ng ika-8 prinsipe na si Sally-Sally, binabantayan pa rin ng gwardyang si Koro Abde at ng sundalong si Rihan ang prinsipeng walang ibang ginawa kundi magliwaliw. Kinausap ni Koro Abde si Rihan ng pabulong ukol sa napapansin niya sa ika-8 prinsipe. Ayon kay Koro Abde, ang mga taong malilibog kagaya ni Sally-Sally ay kadalasang nagpapakita ng kagitingan, kaya sa tingin ng gwardya, si Sally-Sally ay nababagi rin maging hari. Hindi umimik si Rihan, pero kanyang napansin ang pagsulpot ng maliit na berasyon ng nenbis ni Sally-Sally sa ulo ni Koro Abde. Ibig sabihin, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng nenbis ni Sally-Sally si Koro Abde. Matatandaan na ang guardian spirit beast ng ika-8 prinsipe ay may abilidad na maglabas ng mga usok na may kakayahang magmanipula sa emosyon ng mga taong makakasinghot nito. Kung gaano kadami ang usok na malalanghap ng ibang tao, ganun din kalaki ang kagustuhang mararamdaman nila para kay Sally-Sally. Ganito ang nangyari kay Koro Abde. Nagustuhan niya ang pag-uugali ng ika-8 prinsipe kahit isa siyang gwardya na ipinadala ng ibang reyna para mag-espiya kay Sally-Sally. Gamit ng kapangyarihang ito na tinatagli ng Guardian Spirit Beast, sigurado sa Rihan na magagawa ni Sally-Sally na bihagi ng puso ng kaharian. Pero mangyayari lamang ito kung mga mangmang ang lahat ng kalaban ni Sally-Sally. Pinaglapit ni Rihan ang kanyang 2 kamay
At pagkatapos, nagbuga siya ng napakaraming ora mula sa kanyang bibig. Ang ora na ito ay naipon sa itaas ng silid at maya-maya ay nagbago ng anyo patungo sa isang halimaw na may kakaibang hitsura. Meron itong malalaking mata, mahahabang buhok, 4 na paa at nakabukang bibig na napupuno ng mga matatalas ng ngipin. Ang nilalang na ito ay napalabas ni Rihan sa pamamagitan ng kanyang Nen ability na Predator. Noong pinili ni Rihan ang Guardian Spirit Beast na sali-sali bilang target, unti-unting nabuo ang Predator sa loob ng katawan ng sundalo. Napapalaki at napapalakas niya ito depende sa dami ng impormasyong alam ni Rihan sa kanyang target. Matatandaan na sa Chapter 374, gusto malaman ng sundalo kung ilang oras ang gugugulin para sumibol ang mga maliliit na berasyon ng Nen Beast sa ulo ng mga taong hindi tapat kay sali-sali. Ito ang huling impormasyon na ninanais ni Rihan para maging perpekto ang halimaw na kanyang malilika. Sa paglitaw ng maliit na Nen Beast sa ulo ni Cora-Abde, nalaman ni Rihan ang huling detalye na kanyang hinihintay. Naging dahilan para mapalabas niya ang Predator. Sobrang akma ang halimaw na nalikha ni Rihan para ipanglaban sa Nen Beast ni Sali-Sali, sapagkat walang hirap na nakain ng Predator ang mga maliliit na Nen Beast sa ulo nila Cora-Abde sa pamamagitan ng dila nito. Noong naubos na ng Predator ang mga maliliit na Nen Beast, humarap ito kay Sali-Sali. Mas pinalaki ang pagkakabukas ng bibig at tumalo ng napakataas para kainin ang Guardian Spirit Beast na nakalutang sa ulo ni Sali-Sali. Walang hirap na nalunok ng Predator ang Guardian Spirit Beast at sa isang iglap, nawala na ang nag-iisang bagay na nagbibigay ng proteksyon sa ika-8 prinsipe. Ang pagkakaroon ni Rihan ng isang Nen ability na kumakain ng Nen Beast ng ibang Nen user ay sobrang malaking bintahe sa kompetisyon na pinapatakbo ng mga Guardian Spirit Beast. Kaya, pagkatapos niyang lumikha ng isang Predator, hindi makakagamit si Rihan ng Nen sa loob ng 2 araw. Iniulat na niya agad kanila Balsimilko ang pagkamatay ng Guardian Spirit Beast ni Sali-Sali. Inutusan ni Balsimilko si Rihan na makipagpalit ng silid na binabantayan kay Yoshuhi, ang sundalong mas bihasa sa pagpaslang ng palihim. Ibig sabihin, nalalapit na ang kamatayan ni Sali-Sali. Si Yoshuhi ang sundalong nagbabantay sa silid ni Prince Fugetsu. Meron siyang abilidad na tinatawag na How to Get Away with Murder. Sa kakayahang ito, nakakapagpalabas si Yoshuhi ng isang Nen Beast na pinangalanan niyang Stinger Ball. Kasing laki ito ng insekto, bilugan, may mga pakpak at panusok sa ibabang bahagi ng katawan. Nagagawa ni Yoshuhi na makapaglagay ng Stinger Ball sa ibang tao at matapos ang ilang oras o araw na nakasunod ang Stinger Ball, mamamatay ang target ni Yoshuhi sa pamamaraang hindi pa nababanggit sa kwento. Pero, kung sakaling may Nen user na makakadiscover sa Stinger Ball at may aalis ang Nen Beast sa target ni Yoshuhi, hindi na muling magagamit ng sundalo ang How to Get Away with Murder sa parehong target. Bukod doon, kapag lumayo ang target 20 metro mula kay Yoshuhi, hindi niya mapapagana ang How to Get Away with Murder at babalik sa simula ang kanyang paghihintay para mapatay ang target. Ganito ang nangyari kay Fugetsu na walang kamali-mali na sinusundan na ng Stinger Ball. Magtatagumpay na sana si Yoshuhi na mapagana ng lubusan ng How to Get Away with Murder para mapaslang si Fugetsu. Subalit, nagawa ng bata na makapag-teleport. Nagresulta para mahinto ang pagsunod sa kanya ng Nen Beast ni Yoshuhi. Ganun pa man, kahit bigong mapaslang ang ika-11 prinsipe, kumpiyansa si Yoshuhi na mapapatay si Fugetsu sa kompetisyon dahil alam na ng marami na simpleng teleportation ability lamang ang kakayahang meron ng Guardian Spirit Beast ng bata. Papaganahin na ulit sana ni Yoshuhi ang kanyang nakamamatay na abilidad sa ika-11 prinsipe. Subalit, makikipagpalit na siya ng pwesto kay Rihan. Kaya sa ngayon, mabubuhay pa na kaunting oras si Fugetsu.